bawal ng alam niyo yung nahuling droga na paiba-iba sila ng nung magkano, ilan yung nakuhang droga, gaano kabigat, paiba-iba sila ng facts. Naalala niyo yon? Hindi na natin malaman kung asan yung driver, asan na yung van. Sa madaling salita, yung mga binabanggit nilang facts, yung detalyeng binabanggit nila, iba-iba. At hindi natin ma-connect sa katotohanan. Sa madaling salita, lumalabas po ay ito ay di umano parang sinungaling. Kasinungalingan yung mga detalye sa huli na yan. Parang lumalabas, drama-drama. Okay? Ngayon, bawal ng pag-usapan. Grabe, no? Oh, eto, sige. Nag-ulat po Montebon, SMNI News. Samantala, PNP pinagbawalang magsalita kaugnay sa nasabat na 9.6 billion pesos na shabu. Yan, PNP, bawal na kayo magsalita. Naku, hindi. Dapat pinag-uusapan yan. Kapalpakan yan eh. Nahuling droga yan. Bakit ba pilagi yung pinapatay ang balita? Sino namang nagbabawal pag-usapan yung droga-droga na kapalpakang drogang nahuli na yan? Sa Batangas, magbabalik si Paul Montebon para sa... Ayun, dalawa daw ang SM sa Davao. Naku, pupuntahan natin yan. Ha? Oo, baka doon tayo mag-meet and greet. Bahala na ha. Okay. Abangan nyo sa live namin, mga taga Davao, kung saan tayo mag-meet and greet. balita. Humingi na ng paumanhin ang Philippine National Police dahil tila wala munang mapipiga ang publiko kaugnay sa mahalagang impormasyon na hawak nila kaugnay sa pagkakasabat ng malaking bulto ng ilegal na droga sa Batangas nitong nakaraang linggo. Paliwanag ng PNP, pinagbawalan sila na maglabas ng impormasyon sa gitna ng kanilang case build-up. Matatandaang hanggang sa ngayon ay palaisipan pa rin sa marami kung sa paanong paraan nakuha ang mga droga. Kasama ang proseso ng pagmamanman ay tila kulang na kulang rin. Gayunpaman, halos iisa lang din ang kinakanta ngayon ng mga otoridad, ang isang nakabibiging katahimikan. Yun, nakakabingin katahimikan. Bawal na pag-usapan. Pinagbawalan na po ang mga pulis natin pag-usapan. Meron lang po akong tanong. Mainstream media, pinagbawalan din ba kayo? Hindi nagsasalita, di ba? Patungkol dyan sa droga. Kaya alam nyo, marami nag-iisip. Ha? Yang interview ni Lisa, di umano, ay para pantakip dito sa bulilyaso, dito sa kapalpakan, at di umano dito sa drama na nahuli na droga. Palpak po kasi lumalabas ang kanilang detalye, ang kanilang facts. Paano nila pagtatakpan yan? Ang sabi ng marami, kaya nagpa-interview, ito si Lisa. O anong ginagawa ng mainstream media? Yun ang pinag-uusapan. O, lumalabas ngayon, mga pulis, pinagbawalan, pag-usapan, itong tungkol sa droga. Ba't naman ganon? Ano ba tayo? Diktador na ba tayo? Kasi parang hindi lang pulis ang pinagbawalan. Parang pati mainstream media pinagbawalan magsalita, hindi na pinag-uusapan ito. Kaya bilib ako talaga sa inyo, SMNI. Kayo ang may bayag. Sila tae. Wala tae-tae. Para nga silang suka. Alam mo bakit? Sinuka nila dati, ngayong kinakain nila. Hinihimod pa, pasensya na po. Pasensya na po para doon sa mga kumakain ha. Nag-get ko eh. Kasi na-carried away ako kasi grabe yung ginagawa. Tahimik ang mainstream, di ba? Binabalita ba ito? Sabi ni Jane, ex-US Army yung driver ng 2 tons, something wrong. Hindi lang po yan. Ang daming mali. Ang dami talagang question. Alam niyo yung pagkakahuli ng droga na yan, kesa maraming nasagot na katanungan, lalong dumami ang katanungan. Tapos anong ginawa? Biglang kinat ang media. Tigil na kayo. Ang PNP, tigil na kayo, wag na kayo magsalita dyan. Pero yung utos sa PNP, parang ganun din ang utos sa media. Hindi na nagsasalita. Except SMNI. Sa mainstream media, yan na lang tapos kikitilin nyo pa. Tatanggalan nyo pa ng prangkisa. Mga animal kayo. Anong gusto nyo? Tumahimik na lang tayo lahat? Sumamba kami sa inyo lahat? Himuri namin ang puwet nyo lahat? Sip-sip kami sa inyo lahat? Ano to? Sabi nga ni Tatay Digo, ang demokrasya maingay. Ano kami ng oo? Yan ang problema dito sa mga ibang vloggers eh. Pag nagsasalita kami ng totoo, nagagalit sila.
O, tapos patatahimikin. Anong gusto nyo? Sunod-sunuran kami lahat? Anong gusto nyo? Lahat kami budol-budol? Ay. Sabi ni John, history is starting to repeat itself. Correct. Ano ba tayo? Bumabalik tayo sa diktador? Bawal na magsalita? I really cannot, sorry sir, I really cannot give specifics because I'm under strict instruction na Ako, under strict instruction. Naku, ano ba ibig sabihin ng strict? Magsalita ka, bubuhayin ko kaso mo. Ganun ba? Ganun ba? Magsalita ka, bad shot ako sa'yo. Ganun ba? Ano yung strict na yan? Kayo media, gusto nyo matanggalan ng prangkisa? Sige, manahimik kayo ha. Huwag nyo na pag-usapan yan, droga na yan. Ayaw namin pinag-uusapan ng droga. Pag-usapan nyo ng lahat, kunin nyo na lahat sa akin, wag lang droga. Parang ganun. Pambira, oh. Kaya ako, sa totoo lang, kaya lang kasi hindi naman ako boss dun eh. Kung ako tatanungin, anong interview sa SMNI? Lahat patungkol sa droga. Wag na natin pag-usapan yung China. Kaya lang di ako nagdi-decide. Sorry po. Susunod lang tayo. Pero sa akin, kung ako lang tatanungin, opinion ko sino interviewin namin sa SMNI, lahat may patungkol dun sa droga. China. Gawa-gawa lang naman nila yan eh. Peking problema yan. Hindi talaga natin problema yung China. Problema natin droga. Yan ang kabit-kabit na problema natin. Pero siyempre, pagka yun ang gusto nila interviewin patungkol sa China, di sige, mag-China tayo. China. Kaya lang kasi parang finifeed natin eh. Alam mo bakit? Yun ang gusto nilang pag-usapan natin. China. Kasi, ang dulo nun, ididikit nila kay Duterte. Huwag na natin pag-usapan yan. Wala namang... Ang pinag-uusapan, dapat, yung hindi dinidiscuss ng media. Alam mo kung bakit? Ibig sabihin, dun sila binusalan. Yun ang ayaw ng amo nila. O hanap tayo, anong dinidiscuss, hindi dinidiscuss ng media? Droga. Di ba? Bakit? Baka yun ang ayaw ng amo nila. Ano ba gusto ng amo nila? Ang i-discuss natin. China. Ba't tayo magcha-China? Galit ka, Coach Sol? Hindi. Hindi, sila nagde-decide kung sino interview. Hindi ako galit. Oo. Kaya lang kasi, mas gusto ko pinag-uusapan yung ganito. Pag-usapan natin yung ayaw i-discuss ng media. Chances are, nabusalan sila. Bakit? Ayaw ng amo nila. O hindi yun ang i-discuss. Simple mathematics. Pag laging nasa media, yun ang gusto pinag-uusapan ng amo nila. Ba't natin i-discuss? Tapos, di ba? Simple. Dito tayo sa droga. to give any more details. Yan na rin po ang utos po kasi ng mga prosecutor for us to refrain from giving too much information so as not to, again, compromise the ongoing case build-up. Matatandaan mismo si Pangulong Bongbong Marcos ay Sabi dito, walang babae. Ay, si Blind, naghahanap ng babae. Oo nga, walang babae. Pangit kasi pag babae, tikman. Lalaki na lang. Tita Liza, maraming salamat sa kusang loob sa pag-sponsor ng live na ito. Nako, yung tatlo nagbubulungan. Sabi niya, na-obvious tuloy na may anomalya yang nakulimbat na droga at binubulsalan nila pati PNP. Hindi lang PNP, Tita Liza, maraming salamat po pati media. Wala nang imik tong media. Ayan na, yung picture ng usapan. Bulong Pamor, ayan na yung tatlo. Nako. Sabi nga ni Banat Bay, si Abalos, di umano, Presidente Marcos, pinapahamak ka. Pinapahamak ka nito si Abalos. Sabi ni Banat Bay yun pinapahamak ka nito si Abalos. Mag-isip-isip ka dyan. Baka kaysa pinag-re-resign nyo itong mga vloggers ay si Sara
ibang ibang ganap sa inyo. Na-distract ko dito. Anong meron? Sabi ko, first time ito Oh, Pinoy News Files, bad trip siguro lalo na si Lisa, di kinaya ang interview niya para pagtakpan yung joke ng taon nila tungkol sa drug hall, kuno na yan. Yan. Ibig sabihin ni Pinoy News Files, maraming salamat Pinoy News Files Ibig sabihin ni Pinoy News Files, yung interview ni Lisa at ni Tunying hindi epektibo para pagtakpan itong droga. Kasi naman, Tunying, nag-interview ka na lang. Sana yung tanong mo may patungkol doon sa Pilipinas, sa bayan. Hindi yung away babae. Pambihira. Gagaya ka kay Tulpo? Away ng away ng kabit. Ito naman si Tunying, away babae. Ano kang klaseng political vlogger? Away babae pinag-uusapan mo, Tunying. Jesus Mario. Ewan ko sa iyo. Sabi Agosto Mirales, tama ka coach, lansilang nila ang usapin sa China para malaman ang usapin sa droga. Kaya nga last na natin yung pag-usapan yung China na yan Hindi. Marami, SMNA kasi yon, tsaka si Banat Bay, tsaka si Boss Dada. Marami kami. Hindi naman lang ako magdi-design. Baka gusto nung mga kasama ko. Or gusto na... Anyway, pag napunta kami sa China ang topic, ididiin ko yung droga. Pansin nyo nung nasa SMNI, China ang topic, diniin ko yung droga. Doon tayo, wag tayo aalis doon. Yan ang ayaw nila. Pansin nyo ba? Yan ang ayaw nila Yan ang ayaw nilang topic. Tuloy tayo. Ano yung binubulong-bulong nyo dyan? Humingi rin ng dispensa na hindi muna sila magbibigay ng anumang impormasyon sa biglaang pagsulpot ng Pinagbawalan na magsalita yung pulis tapos mahigit isang ngayon, bawal na rin sila magsalita. toneladang shabu na ito. Before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Ay, wag mo nang pagsalitain yung pulis kung hindi niya rin naman pala pwede pag-usapan yung detalye na yan. Tapos ngayon, bawal na rin pag-usapan. Wag na natin pag-usapan ng droga. China na lang. Coach Oli, gulong-gulo mo, ha? Ewan ko ba dito kasi? Allergic sa droga. Kaya pag bigla kaming sasapat at sasabihin namin wag siyang sasagot, it's because it's still ongoing. Warning yun sa pulis. Sige, magsalita ka ng alanganin, ha? Papasok kami. Hindi naman gano'n. Pero gano'n. Kung ikaw yung pulis, o kunwari ikaw yung sundalo, o ikaw sabihan ka ng presidente na gano'n, hindi siya pwede mag-alak, kundi papasok kami. Talagang ninervyusin ka. Ako sasabihin, di ikaw na magsalita, ang daming bawal Ikaw na magsalita, dito na lang ako. Dapat gano'n Ako pag gano'n, ito kunwari sa vlog, kasi SMNI hindi naman kami pinagbawalan ng kung anong i-discuss. Lahat pwede. Wag lang yung mura. Kasi magagalit ang MTRCB. So bawal ang mura. Yun lang naman na sinabi. Pero yung sasabihan mo kami, ito sasabihin mo, ito hindi pwede sabihin, ito. Ikaw na dito, ikaw na umupo. Gusto mo, ang daming dapat sabihin hindi ko rin naman pala pwedeng sabihin. Tapos yung gusto nyo sabihin, ang sasabihin ko, di ikaw na. Ano ako dito, puppet? Ginawa mo lang akong display. Hindi kayo na magsalita. Di ba? Hindi ko maintindihan yung taong ganun. Sa susunod, kung maraming bawal sa sasabihin, kayo na magsalita, Naalalagay nyo lang sa alanganin yung mga pulis Una nang nabatid na hindi lang isang sospek ang maaaring nasa likod ng droga na ito. Dahilan para bumuo ang PNP ng Special Investigation Task Group Special. Para sa mabilis na pagtukoy sa mga posibleng iba pang sospek. Ito, nire-request sa mga nakikinig dyan na kinaukulan sa administrasyon ng Waxis. Lagyan ng babae para makatikim kami. Pambihira naman. Pero hindi siguro yung mga soft drink sundae, mga ganun. Yung mga dessert, babae. Sasuggest natin, At totoong pinagmula ng naturang malaking kontrabando. And this is the primary reason why we were requested by prosecutor and case not to divulge too much information because we are in the process of
conducting case build-up po to establish po the ownership ng yacht, yung pong ownership po ng mga vehicle, ng mga subject vehicles po natin. Sa kabilang banda, tila hindi naman sang-ayon ang kilalang political vlog Ako hindi sang-ayon si Sas. Matalino pa naman to si Sas. Dali kayo dyan. Pag nag-imbestiga to si Sas, ang dami nang nabubuking nito si Sas. Grabe mo. Ba't hindi ka mag-FBI, Sas? Hindi, ang galing mag-imbestiga nito, ha? Oo. Tsaka yung investigasyon niya, may ebidensya eh. Related. Hindi yung hindi yung parang kinuha lang sa bula. Iba investigasyon nito si Sas. Yari kayo dito. na si Sas Rogando Sasot sa patuloy na pananahimik ng mga otoridad lalo na sa estado ngayon ng driver suspect na si Al Michael Zarate. Si Al ang nahuling nagmamaneho ng photon van sakay ang mahigit na 1 tonelada na shabu na galing di umano sa isang yate sa Nasugbu, Batangas. Sinabi ni Sasot na hindi man lang napag-uusapan ang buhay ng sospek at mga koneksyon nito sa politika. Yun ang dapat pag-usapan. Next, namin, pwede ba ito pag-usapan natin? Balik tayo si Sas ulit. O kung hindi man si Sas iba na may kinalaman doon sa topic nito, ba't hindi man lang pinag-uusapan nito yung driver, yung van? Ang laki ng punto ni Sas dito. At saka ibalik-balik natin yan. Hindi kasi napag-usapan. Hindi. Kailangan ito ibalik-balik na ma-pressure natin sila na ito ang topic. Hindi yung interview. Pwede ba move on na tayo dyan sa interview na yan? Para magkaalaman kung sino ang nasa likod ng malaking droga na ito. Matatandang hindi lang kay Sas maririnig ang pagkadismaya sa biglaang paglabas ng droga na ito sa Batangas. Gayon din ang marami sa ating mga kababayan sa social media na tila anla isang malaking palabas lamang ito para pagtakpan ang kapalpakan ng pamahalaan sa iba't ibang isyu sa lipunan. Yan na. Lumalabas yung di ba? Hinaing ng taong bayan. Tinatakpan ito ng kung ano-anong issue. Pinakahuling impormasyon na ibinigay ng PNP isang dating sundalo ng Estados Unidos si Zarate. Umalis sa Pilipinas si Al noong 8 taong gulang pa lamang ito at pumasok sa US Army noong 1997. Umalis siya sa US Army noong 2000. May saglit. Breaking news. May nagtatanong, Coach Oli, tuloy po ba sa April 28 ang prayer rally sa Bulacan? Ayon po sa ating source. Ha? Okay? Sa linggo po gaganapin. Tingnan ko yung calendar kasi may nagsabi na Sabado. Pero parang magiging linggo na. Okay? Linggo. 28 yan. Ha? Pero siyempre, hanggat wala tayo doon, hindi natin masabi kung tuloy. No? Pero tuloy daw yan. I-announce na lang yung detalye. Alam mo naman, baka mamaya bigla may tupakin dyan. Tanggalan na naman sila ng permit. Alam nyo, napanood nyo na yan. Kung ginawa sa Davao, last minute, sinuspinde si Kuya Gob. Last minute Davao pa yan. Naglakas sila ng loob gawin yon para pigilan yung rally na yan. And I'm sure, they are all ears, all effort, all connection. Pipigilan na naman nila yung rally na yan. Kaya ako nagtataka, sabi nyo kaunti, bakit takot kayo sa rally? Nahalata. Ito ang problema ko sa tao. Pag yung salita hindi konektado sa gawa. Halimbawa, magsasabi ka na, sugpuin ng droga, addict ka. May question doon. Di ba? Konti ang tao pero ayaw nyo payagan mag-rally. Hindi nagko-connect, di ba? 2 tons pinagkasya sa ban. Iba yung sinasabi, 2 tons na droga pinagkasya sa ban. Iba yung literal. Iba yung nangyayari sa totoong buhay. Kakasya ba yung 2 tons doon? Maungas. Yun ang problema natin sa mga, alam mo na, ipokrito ika nga. No? So, abangan natin. But as of last night, may nakausap tayo na isa sa mga nandoon sa Davao rally nung huli na opisyal, tuloy daw. So, abangan na lang natin, ha?
O, sabi dito ni Benji Luway Manusod, support kayo taga Bulacan para sa bayan. Doomsday, nabasa na po yan, okay? So, para hindi ka ma-block, wag na pong paulit-ulit, hindi po yan ang topic, okay? Tapos pag na-block kayo, iiyak kayo. Paulit-ulit eh. Ay. Yung may galit kay Pastor Kibuloy at sa bisimbahan nila, gawa kayo sarili nyong channel. Kung gusto nyo minuto, doon nyo banatan. Problema nyo yun. Kasasabi ko lang. Ayan. Disiplinahin mo nga yan, Anharot. Pag blinak mo, magagalit. Ang layo ng topic niya. Isa pa ha, isa pang ganito nitong tao na ito. At nung mga ano niya, tanggalin nyo na ha. Oh, last warning na yan. Kasi ang punto niya, yung laging bakit hindi sumusuport ang na-explain ko na yan, ba't hindi sumusuport ang KOJC sa Banateros eh. Na-explain ko na yan. Ha? Wag lang paulit-ulit. Okay? Ngayon, kung hindi mo matanggap yung explanation ko, doon ka na sa iba. Di ba? Kasi wala sa topic eh. Wala sa ulog. So last na po iyan ha. Sabihan ko na yung moderator. Kasi marami nagsusumbong sa akin, ayaw lang daw nila anuhin dahil sa akin. Ako na magsasabi ngayon, isa pa na lumihi sa topic yan, siya at yung kanyang ginagawa pang mga trolls, block na. Okay? Feeling ko nga tanso eh. Pasok na tayo. Gusto mo, ikaw na magsalita, ikaw na dito. Ako gagawa ng bago kong channel. Si, bida-bida. Hoy, huwag kayong parang bata kayo ha. Huwag kayong bida-bida. Hindi sa iba, yung kinakausap ko yung iba. Kasi pagka ganyan, mag-aano yan. At umuwi sa Pilipinas noong 2008. Nagtayo ito ng isang fitness center sa Maynila kung saan mga bigating personalidad ang mga kliyente nito. Para sa Diyos at Tingnan mo, mga bigati ng kliyente, saan ka nakakita nasa fitness tapos magdodroga?